Kinben Book 6, Chapter 102. May mga bata ngang sumisigaw sa may likuran ng bench ng Gensan. Nakasuot ang mga ito ng asul at may pangalang Jamora sa harapan nito at sa likod naman ay makikita ang apelyidong De Leon. "Ipanalo ninyo ang laban, Kuya Jam! Pangako mo yan sa amin!" Sigaw ng 5 bata na makikitang masayang pinagmamasdan ang nagtatayuan ng mga manlalaro ng Gensan. Kakatapos lang ng warm-up nila at makikita na nga ang paghahanda ng starting 5 ng dalawang teams. Si Jamora nga ay tumingin pa sa direksyon ng mga bata at nag-thumbs up siya sa mga ito. Pagkatapos noon ay hinanap din niya ang kanyang pamilya na nanonood din ng laro. Napangiti nga siya nang makita ang kanyang kapatid na babae na may shirt na suot na may mukha niya. Naroon nga rin ang kanyang ama't ina at ang kanyang kuya at ate na sineryosohan siya ng tingin. Nag-thumbs up din siya sa mga iyon at pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim. Ang kanilang coach namang si Gilbert Romulo ay pinagtatapik na nga ang puweta nila dahil sumilbato na ang referee. "Huwag ninyong bibiguin ng home crowd." Bulalas nito at malakas na oo naman ang sagot ng kanyang mga players. Sa pagpasok nga ng 5 ay nagwala lalo ang crowd at ang mga nasa loob na ng court na Team Calapan ay napaseryoso na. "Isipin ninyong tahimik ang paligid. Focus lang tayo sa laro." Bulalas nga ni Maki Romero at malakas na oo naman ang sagot ng kanyang mga kasamahan. Si Mendez nga ay marahang napatingin sa kanyang makakatapat na si Max Marquines. Isang defensive point guard ito. Magaling din ito sa steals base sa last games nito. Pumupuntos din naman ito pero ang main skill talaga raw nito ay ang passing. Si Maki naman ay napatingin kay Jamora De Leon at maliksi rin itong maglaro base sa infos na sinabi sa kanila ni Coach Isaiah. Ito rin ang ace player ng Gensan at makikita nga rin ang kakalmahan dito ng mga oras na iyon. Nakita rin niyang tumingin ito sa kanya at tumangulang ito at ngumiti. Ang dalawang sentro naman na magkalabang teams ay makikitang nagtapat na sa gitna ng court. Hindi na nga si Captain Jen ang starting center nila dahil ang position niya ay ibinigay na niya sa kanyang successor na si Frex Vasquez, ang 22 years old at 6'11 nilang player. Malaki nga ang katawan nito at nakuha nito ito sa pangingisda noong ito ay nag-aaral pa. Nakamilitary cut nga ang buhok nito at makikita nga ang marahang pagtingin ni Marlon magbuo rito. "Mas bata sa akin ang isang ito pero hindi ko dapat isipin na mas may experience ako." Sabi nga ni Marlon na inihanda na ang sarili dahil ang referee na may hawak sa bola ay naglakad na sa tabi nila. Palakas na rin ang palakas ang cheer ng home crowd at nang sumilbato ang referee ay doon na nga napahanda ang mga manlalaro ng dalawang teams. Itinalang na nga ng referee ang bola at ang jump ball ay naganap na. Calapan City Blue Phoenix 3-1. Ricky Mendez number 356 point guard. Maki Romero number 24 6-0 shooting guard. Carlo Ibanez number 8 6-7 small forward. Markili number 4 6-8 power forward. Marlon Magbuo number 6 6-9 center. General Santos City Fishers 2-2. Max Marquines number 3 6-3 point guard. Jamora De Leon number 23 6-4 shooting guard. Gian Medel number 33 6'5 small forward. Jason Cuevas number 10 6'9 power forward. Frex Vasquez number 18 6'11 center. Napaseryoso na nga lang si Marlon nang maunang tumalo ng kanyang katapat na center. Nang sumunod nga siya ay nakita niya na hindi lang basta laki ng katawan ang mayroon ito dahil mataas din ang lip nito na naging dahilan upang ito ang makatapik sa bola. Doon na nga rin nagwala ang mga manonood nang masambot ni Marquines iyon. Isang malakas na cheer kaagad mula sa mga fangirls niya ang kumawala at makikita naman si Baron at Laris sa bench ng Calapan na hindi natutuwa sa bagay na iyon. Isang malaking bilang kasi ng mga kababaihan ang mga supporters ni Marquines at napakuyom na nga lang sila dahil sa maliit na pagkainggit na nararamdaman nila.
Nagtakbuhan na nga ang mga manlalaro at sa pagdiretso ng mga players sa side ng Gensan ay napaseryoso na lang si Marquines nang ang bolang kanyang papatalbugin ay nahuli ng bumigla ng salubong sa kanyang si Mendez. Maging si Namaki nga at Carlo ay nagulat din doon dahil hindi nila napansin ang pagkilos ni Ricky. Kumawala pa rin nga ang malakas na cheer para kay Marquines nang habulin nito si Mendez. Kaso, nagdilim ang paningin ng ace player ng Calapan City. Marahan ding sumilay sa labi nito ang ngiti. Pinatalbog niya ng mababa ang bola. At sa paglapit ng kanyang defender ay agad na nga niyang sinubukan ang pinagmamalaki nitong depensa. Si Max naman ay mabilis na gumalaw ang mga paa. Inalala nga niya ang dalawang umaga na napipigilan niya si Mendez sa kanilang laro-larong kaganapan sa court sa labas ng venue. Sa pagkaliwa niya ay mabilis niyang iniharang ang kanyang mga braso. Nakita nga niya ang pagyuko ni Mendez at alam na nga niya ang move na gagawin nito. Napanood na rin niya ang duck-in move nito. Isang mabilis na pagharang dito ang agad niyang ginawa. Iginalaw nga niya ang kanyang kanang paa at doon na nga napaseryoso ang Gensan crowd dahil sa kabilang direksyon lumiko si Mendez. Ang bola nga ay dumaan din sa likuran nito na sinundan ng isang maliksing pag-abante. Isang behind the back crossover ang ipinamalas ni Mendez at napaseryoso naman si De Leon nang makita iyon. Sa paglampas nga ni Mendez kay Marquines ay siya naman paglitaw ng isa pang player ng Gensan. Pipigilan nga niya si Mendez at mula sa likuran ay siya namang mabilis sa pagbalik ni Marquines. Isang 2 against 1 kaagad na kaganapan ang nakita ng mga manonood. Si Ricky Mendez nga ay biglang hinila ang kanyang dribble pabalik at sa pagtingin ng dalawang kalaban sa kanya ay siya naman paghawak niya sa bola. Kapag ipapasa mo ang bola, huwag kang mag-hesitate. Alam na dapat ng mga kakampi mo na ikaw ang point guard. Automatic na iyon. Gawin mo ito na parang wala lang. Binitawan nga ni Mendez ang bola. Dumiretso nga ito sa kanyang kanan. Walang tinginan ngang pagbitaw ang kanyang ginawa at si Marquines naman ay biglang humakbang sa daraanan ng bola at pinalo iyon ng mabilis. Napangiti na nga lang ng pilit si Mendez dahil sa nangyari. Isang turnover nga ang kanyang panimulang nagawa para sa team ng Calapan. Agad namang pinatalbog ni Marquines ang bola at sa paglitaw ni Romero ay bigla niyang ibinato ito sa tabi nito na naging dahilan upang ito ay dumiretso kay De Leon na kumaripas kaagad ng takbo. Lalong nagwala ang home crowd at makikita nga ang walang tigil na pagdiretso ni Jamora. Hindi nga ito nagpapigil at walang kahirap-hirap nga niyang iniwasan si Lee sa pamamagitan ng simpleng sidestep at sa pagdating niya sa harapan ni Magbuo ay dito na nga bumaba ang kanyang katawan. Ang bola ay kanyang hinawakan at si Marlon ay napaseryoso na lang nang dumiretso ito sa kanyang tabi. May biglaang paghakbang iyon na naging dahilan upang lumampas kaagad ito sa kanya. Ang bilis din ng isang ito. Sabi nga ni Marlon kaso sa paglingon niya ay humarang agad sa kanya si Vasquez. Nagbigay nga iyon ng libreng daan kay Jamora upang makapuntos sa pamamagitan ng pag-layup. Tila nga nayanig ang buong venue sa unang puntos na iyon ng home team dahil sa pagkalampag ng mga manonood. Kumawala ang chant para sa Team Gensan at sa pagsambot nga ni Mendez sa bola mula sa inbound pass ni Magbuo ay hinarangan agad siya ni Marquines na makikita sa mga mata na desidido talagang mapigilan siya. Magaslaw dumipensa si Marquines at si Ricky ay napangiti ng marahan dahil tila hindi raw siya nito basta-basta papalampasin. Ito ang kailangan ko. Mahinang wika nga ni Mendez at umabante pa rin siya sa kabila ng depensang ibinibigay sa kanya ng katapat niya. Maririnig nga rin ang defense chants mula sa crowd at sa pagpigil sa kanya ni Marquines ay dito na nga niya pinatalbog ang bola papunta sa kanyang likuran. Hindi na uubra iyan. Sabi nga ni Marquines na bumigla ng atras at pagpunta sa kabilang kamay ni Mendez. Hindi nga natuloy ang plano ni Ricky pero kontrolado pa rin niya ang bola at agad siyang lumampas sa gitnang guhit ng court. Naitawid niya ang bola at napaatras din agad siya ng isang double team ang ginawa sa kanya ni Marquines at De Leon. Mabilis namang iniiwas ni Mendez ang bola mula sa dalawa at dito na nga niya hinanap ang kanyang Kuya Maki.
Ito yata ang game plan ng kalaban. Ang pigilan si Mendez. Sabi nga ni Coach Isaiah at medyo naririndi na rin siya sa cheer ng crowd. Si Maki naman ay mabilis na lumapit kay Mendez kaso dumating sa tapat niya si Medel at mukhang si Carlo Pangaraw yata ang walang bantay. Hindi tuloy na ituloy ni Ricky ang kanyang pasa kung kaya bumigla siya ng hawak sa bola at sa pagkakataong ito ay doon na siya dinikita ng dalawang kalaban na ganadong-ganado siyang pigilan. Si Marquinez ay mabilis na hinampas ang bola mula sa palad ni Mendez at ang crowd ay nagwala lalo nang tumapon iyon mula sa kamay ng kalaban. Si Ricky ay napaseryoso sa lakas ng palong iyon ni Marquinez kung kaya agad siyang humabol kaso namangga siya sa dumeretsong si De Leon at kumaripas nga rin ang takbo ito. Si Maki naman ay tatakbo na nga ng mabilis kaso humarang si Medel. Si Carlo naman ay humabol din kaso ibinalik ni Marquinez ang bola kay De Leon. Doon na nga makikita ang pagbalik nito sa 3-point area at si Ricky nga at Carlo ay napatakbo palapit dito kaso umabante ito ng mabilis at nilampasan silang dalawa. Si Mendez naman ay mabilis na humakbang at nang lalayo na si De Leon ay bigla na lang niyang pinalo ang bola mula sa likuran nito. Nakawala ang bola at si Marquinez naman ay biglang kumaripas papunta roon kaso si Mendez na ang nakakuha noon. Sa pagharap ng dalawang manlalaro ng Gensan dito ay makikita nga ang pagseryoso ng mata ni Mendez. Sige, pigilan ninyo ako. Sabi nga ni Ricky at sa paglapit ng dalawang kalaban ay doon na nga niya ipinasa ang bola. Sabay na napataas ng kamay ang dalawa kaso si Mendez ay bigla na lang silang nilampasan. Dumaan ito sa pagitan ng dalawa niyang defender. Napakagat sila sa fake nito at sa pagdiretso ni Ricky sa side ng kalaban ay siya naman paghabol ng mabilis ni Marquinez. Si De Leon naman ay hinabol si Romero kaso si Ricky ay biglang umatras mula sa kanyang defender at sa paghawak niya sa bola ay napatalon bigla si Marquinez dahil tila titira ito. Fake, sabi nga ni Marquinez at si Mendez nga ay biglang lumampas sa kanya at dumiretso sa loob ng arko. Ipe-penetrate niya ang ilalim ng basket at sa pagdating niya roon ay biglang humarang si Cuevas na biglang napaseryoso kay Mendez. Ang bola kasi ay biglang ibinato nito ng mabilis at dumiretso ito kay Lee na nasa corner 3-point area ng mga oras na iyon. Hindi nga roon nakatingin si Mendez at napaseryoso ang mga manonood dahil hinalit ng bola ang basket nang pumasok ang tres ni Lee. Marahan pang ngumiti si Mendez at sa paglalakad dito pabalik sa side ng kalaban ay bigla na lang siyang nagtago sa tapat ng kanyang kuya Marlon. Sa pagsambot naman ni Marquinez sa bola mula sa inbound pass ni Vasquez ay napaseryoso agad siya nang si Mendez ay nasa kanyang tapat na kaagad. Ako naman ang gagawa ng ginagawa mo sa akin kanina, sabi nga ni Mendez at napangiti agad si Marquinez na napalitan kaagad ng pagkabigla at ang crowd na nag-iingay ay bigla ring natahimik. Isang steal ang ibinigay ni Mendez kay Marquinez na hindi pa nga nakakahakbang pauna ng sandaling iyon. Kasunod nga rin noon ang pagbato ni Ricky ng bola sa ere at doon na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil si Marlon Magbuo ay sinambot iyon at walang kahirap-hirap na dumakdak sa basket. Kasunod nga rin noon ay ang muling pagdikit ni Mendez kay Marquinez at dito na nga napaseryoso si Jamora De Leon. Kilala rin si Mendez sa depensa nito. Sabi nga niya sa sarili at nang ipapasa na ni Vasquez ang bola ay biglang siya ang humingi nito. Sa pagsambot nga niya ay agad siyang humarap at iniwasan ng mabilis si Romero. Alam kong gagawin mo iyan, sabi nga sa sarili ni De Leon at si Maki naman ay marahang napaseryoso sa bilis ng response ng manlalarong iyon sa biglaang depensa niya. Humabol si Maki, kaso sa paglampas niya ay bigla na lang tumalon si Jamora at ang mga manonood ay napatayo dahil ang bola ay umarko na kaagad. Isang quick shot na tres iyon at si Maki ay hindi iyon nahuli sa ere. Sa paglapag nga nila ay makikita pa nga ang pagkuyom ni De Leon dahil hinalit ng bola ang basket. Dumagundong ang buong venue kaso sa pagsambot ni Mendez sa bola ay bigla na lang niyang ibinato ito ng biglaan sa kanilang side. Doon na nga lumitaw si Romero at napangiti na lang dahil
Kahit daw naisahan siya ni De Leon, ay heto na nga siya at nasa ere na para sa isang layup. Ang bilis ng pasa ni Mendez. Sabi na nga lang ni Mover sa bench ng Kalapan. Si Maki naman ay biglang iniiwas ang bola mula sa palad na nagmula sa kanyang likuran dahil tama raw ang kutob niyang darating si De Leon upang siya ay supalpalin. Naiiwas niya pa rin, sabi nga ni Jamora sa sarili, at ang kamay niya ay tumama sa braso ni Romero. Ang bola naman ay pinakawala ng kabilang kamay nito. Sumilbato nga ang referee at sa paglapag nila ay doon na nga rin pumasok ang bola sa basket na agad na ikinakuyom ng mga manonood. Basket counted! Bulalas pa ng referee at makikita na nga lang ang paghinga ng malalim ni Jamora De Leon habang si Maki Romero naman ay nilampasan ito na tila wala lang. Napatango na nga lang din si Maki habang nakatingin sa nasa dulong si Mendez na hindi man lang tumakbo sa side nila para sa backup. Iparamdam mo sa kakampi mo na tiwala kang ipapasok nila ang pasa mo. Isa nga rin ito sa sinabi ni Steve Chua sa kanya. Bigla tuloy naalala ni Ricky ang mga panahong hindi pa siya scorer sa basketball. Pupuntos lang ako kapag kailangan. Sabi nga ni Mendez sa sarili ng mga oras na iyon. 5-7 nga ang score at lamang ang Kalapan City ng 2. Ang mga manonood nga ay napapakuyom na lang dahil mukhang ang team na kalaban nila ngayon ay papahirapan silang manalo. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.